Muling lumantad sa ikalawang pagdinig ng Senado si Bamban Tarlac Mayor Alice Go na iniuugnay umano sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at mga kriminal. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women ay hinimay ng chairman ng komite ang buong pagkakakilanlan ni Mayor Alice. Duda kasi ang mga senador sa inilabas na birth certificate ni Mayor Alice na nakalagay ang pangalan ng kanyang ama na si Angelito Go at ina nito na si Amelia Leal na umano'y kasambahay ng kanyang ama. Samantala ay pinasilip naman sa Philippine Statistics Authority o PSA ang records ng kasal ng mga magulang ni Mayor Alice na lumalabas na walang marriage record at wala ring records ng kapanganakan ng mga ito. Maaari po nating pag-isipan po na marami pong irregularidad dito sa birth certificate natin. Tinanong din ng COMELEC kung anong magiging pananagutan ni Mayor Alice sa oras na mapatunayang peke ang kanyang birth certificate at hindi tunay na Pilipino. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa oras na maghahain muli ito ng Certificate of Candidacy at makapag-file ng formal petition, hindi ito ground for disqualification, sa halip ay ground for cancellation ng kanyang kandidatura. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan naandun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng Certificate of Candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating pong Certificate of Candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan yan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po nating maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng COMELEC to motu proprio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, 3 consecutive term limitation, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motu proprio ng COMELEC. Kinakailangan merong formal na petition na ipa-file. Gayunpaman, iimbitahan naman sa susunod na pagdinig ang dating alkalde ng Bamban dahil isa ito sa mga nag-endorso kay Mayor Alice at posibleng nakakaalam sa pagkakakilanlan nito.